Ayan po mga kapitay, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, eto maganda kong pag-usapan po mga kabida. Eto na po yung inaantay po ni Senador Joel Villanueva po mga kabida. Ito kong special session na ipapatawag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay? Formal na pong hiniling ng Pangulo mga kabida sa dalawang kapulungan. Ito hong special session po mga kabida na gaganapin po sa June 17, 2026. Ang ginawang grounds mga kabida ng Pangulo kung bakit po niya ipapatawag itong special session na ito, dahil ho sa mga pending bills, particular na po mga kabida sa larangan po ng edukasyon, kalusugan, social protection at iba pang programang pangkabuhayan para sa mga Pilipino. Yon. At ito pa, meron pa isang lason dito, meron daw mga usapin po sa Commission on Appointments, particular na po makabida yung mga appointments na hindi ho natalakay, okay? Sa gabinete, militar, mga kabida, at iba pang sektor, gusto daw tapusin. Okay? Ito hong mga usaping ito, mga kabida, kaya ipinatawag po niya itong special session na ito. Pero ayon po sa ilang mga kritiko, hindi naman po yan yung rason Okay? Ang tunay na rason daw mga kabida, para mabuo daw itong 13. Yung grupo po ni Gatchalian mga kabida, kulang po sila ng isa. Okay? Kaya nga, yun yung rason po kung bakit hindi ho nila mapatalsik si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Okay? Dahil kulang po sila ng isa. Okay? Kaya gusto po ng Pangulo at ng Malacanang daw, ito daw lang po ito. Ito yung spekulasyon po mga kabida at haka-haka po ng mga kritiko at saka ng mga netizens, yun daw yung pagkakataon po mga kabida na mabuo daw itong 13 senators sa pamamagitan daw mga kabida ni Senator Joel Villanueva po, mga kabida, po. Alright? Pero para sa akin, since special session po ito, malamang aattend itong lahat ng mga senador Maliban na po doon sa nakakulong at saka yung nagtatago ngayon, mga kabida. Okay? Most probably, itong kampo po ni Senator Alan Peter Cayetano, idadalo rin ito. Okay? Para sa akin, wala naman pong masama actually, Kung dadalo po si Villanueva po mga kabida, po. Kasi posible naman pong dadalo din itong kanyang mga kasamahan po sa Cayetano Block Kasi special session po ito, ipinatawag po ng Pangulo, mga kabida, po. Ang hindi lang po maganda dito, kapag mayroon pong motion na i-raise mga kabida, halimbawa, motion para bakantihin po ang Senate presidency mga kabida, yun yung medyo crucial. Kasi kompleto na po yung mga miyembro po ng Senado umabot na po ng 23 o 22 mga kabida, minus Bato and Jinggoy Estrada. Kung sakali man po aattend o dadalo itong kampo po ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kabida. Okay? Yun yung medyo crucial kung meron pong mag-motion na ibabakante. Alright? Pero kahit na meron pong mag-motion mga kabida, kung solid lang talaga itong kampo po ni Cayetano, kahit na itong si Villanueva mga kabida, ay solid pa rin, wala kong magagawa yung motion na yon kasi 12 pa rin. Okay? So, hindi pa rin nila mapapatalsik mga kabida si Cayetano, Okay? Unless, hindi po dadalo si Cayetano at ilang pang mga miyembro po ng kanyang block, mga kabida. At ito kung si Villanueva lang po ang dadalo. So malamang, kung si Villanueva lang po ang dadalo po mga kabida, out of ilan ba sila? 10? Okay, mga kabida? Posible kung mayroong mission po si Villanueva dyan, mga kabida. Okay? Sa kanya hong pagdalo po sa special session. Alright? Kasi atat na po itong kampo po ni Gatchalian, na makompleto po sila sa 13. Okay, mga kabida, para tuluyan na pong mailuklok itong si Gatchalian bilang Senate President, mga kabida. Kasi hanggang ngayon, acting pa rin Okay, at saka Senate President pro tempore. Kumbaga,
yung kanyang power at saka authority parang hilaw, mga kabida. Kasi pwede naman po yung questionin po ni Senator Alan Peter Cayetano po, mga kabida. Considering si Senator Alan Peter Cayetano po, recognize po yan, mga kabida, ng konstitusyon. Although hindi po siya recognize ng Malacanang, IBP, o ano pa yung mga grupo po na nirecognize si Gatchalian. Okay? Si Cayetano, kahit na walang recognition mula sa mga grupo na yan, institusyon na yan, ang pinaka-importante dyan, mga kabida, recognize po siya ng saligang batas po natin. Bakit? Dahil unang-una po, si Cayetano po ay pinili, okay, mga kabida, ng 13 senators. Okay? At naayon yun sa saligang batas, mga kabida. Okay? So, ang pwedeng lang pong magtanggal sa kanya, yung 13 din, na naayon din sa batas, mga kabida. Diba? Oh. So, yun. Yung special session na ipapatawag ng Pangulo, according to some critics, ploy lang yun. Yung sinasabi ho nilang pending bills, mga kabida. Yung mga usapin patungkol ho sa issue po ng krisis po sa enerhiya at saka maging ito hong issue po sa Mindanao, mga kabida, ito hong lindol. Yun daw yung ilan po sa mga pag-usapan daw, mga kabida, sa special session na yan, mga kabida. Po. Pero titingnan natin, mag-abang ho tayo, mga kabida, kung talaga bang wala hong mangyayari hong pagpatalsik po kay Senator Alan Peter Cayetano, po, mga kabida, despite ho sa pag-attend ni Senator Joel Villanueva. Kasi marami hong mga lumabas na bulong-bulungan daw na parang desidido na raw ito kung si Villanueva na aalis po sa kampo po ni Cayetano po, at mag-jump ship, mga kabida, doon ho sa kampo po ni Gatchalian. Okay? Alam naman po natin, mga kabida, na si Senator Joel Villanueva iniimbestigahan po ngayon ng Office of the Ombudsman. So posibleng meron pong pressure sa kanya. Katulad ho sa pressure na inabot po ni Jinggoy, ni Senator Cheese, mga kabida, po. Okay, para lang po pumanig dun ho sa kabila. Okay, pero ayon po kay Senator Joel, maninindigan daw siya, mga kabida, sa tama. So ano pong ibig sabihin po niya na maninindigan po siya sa tama po, mga kabida? Itong pananatili kay Senator Alan Peter Cayetano o yung pagdaluho sa session po ng Senado, mga kabida, na ipapatawag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Yung pagpanig po sa kabila, yun ba yung tama, mga kabida? Yun yung aalamin po natin, pagdating ho ng Miyerkules, mga kabida, sa gaganaping special session, okay, dyan po sa Senado, mga kabida, po. Actually, itong galawan na ito, mga kabida, dyan po sa Senado, ang objective talaga dito is yung impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kasi kapag hindi ho makuha ni Gatchalian, mga kabida, ito hong Senate presidency po, mga kabida, sa pamamagitan po ng pagboto po ng 13 senador, mga kabida, baka naman po mapunta doon ho kay Senator Alan Peter Cayetano, yung pagiging presiding officer po ng impeachment trial po ni VP Sara, po, mga kabida, which is maaring advantage ito kay VP Sara at disadvantage po sa administrasyong Marcos. Okay, mga kabida, kaya nagsisikap po talaga itong mga senador na itong mga kalihado po ng Malacanang, na makuha po itong Senate leadership completely, mga kabida, Hindi po pwede na acting lang po, kasi wala ho sa saligang batas po, mga kabida, ang isang acting na magiging presiding officer hanggat andyan pa po yung presiding officer po, mga kabida. Buhay na buhay at active po, mga kabida. So, itong special session na ito, dinesign daw, according to some critics, mga kabida, hindi para talakayin itong mga pending bills at mga usapin po, mga kabida. Okay? Related to public matters, mga kabida. Itong
pagnanais po mga kabida na makumpleto po itong Gatchalian block sa 13 para tuluyan na po nilang matpatalsik po mga kabida itong si Senator Alan Peter Cayetano at makuha po nila completely ang Senate leadership po mga kabida. Okay? Kasi sa ngayon pa lang ang dami na pong mga pangalang lumabas po mga kabida na posibleng ilalagay bilang presiding officer po At saka pangalawa, hindi naman po talaga pwede itong si Gatchalian na gawing presiding officer po mga kabida. Bakit? Kasi unang-una po hindi po abogado yan. Kailangan po sa isang korte, mga kabida, katulad ng impeachment court, abogado. O paano siya mag-appreciate po ng mga motions? Okay? Paano niya i-appreciate yung motions ng magkabilang panig, defense at saka prosecution, mga kabida, kung wala ho siyang background ho sa batas. Okay? Di ba? Kailangan po ng abogado Kaya nga, sinasuggest po yung pangalan po ni Senator Chis Escudero po, dito ho sa pagiging presiding officer instead of kay Senator Win Gatchalian po, mga kabida. Di ba? So, yun po, mga kabida. Hindi ko po alam kung maaari bang mag-designate ng ibang presiding officer, okay? O kailangan ba talaga na Senate President yung magiging presiding officer? Kasi malinaw naman po sa saligang batas po, lalong-lalo na po sa impeachment po, sa provision po ng impeachment sa saligang batas, mga kabida, na magiging presiding officer kapag ang vice presidente o ang presidente po ang magiging impeachable official po, mga kabida, ang Senate President at ang Chief Justice po ng Korte Suprema po, mga kabida. Halimbawa, sa kaso po ng Presidente o sa Vice Presidente, in fact, sa Vice Presidente, ang dapat tatayong presiding officer dyan, mga kabida, ito hong Chief Justice, ayon po sa ilang mga eksperto, Kaso lang, yun, ang Senate President po ang tatayo. O paano kung hindi po abogado po ang isang Senate President, mga kabida, maaari ba siyang tatayo bilang presiding officer? Okay? So, ang makakasagot lang talaga dyan, mga kabida, ito hong mga legal experts, yung mga legal luminaries po, Kasi maaari itong i-contest, mga kabida. Kasi, gaya na sinabi ko po, better po kung ang magiging presiding officer meron pong background po, sa batas, mga kabida, po. Okay? So, eto, malinaw po itong pagpapatawag po ng session o special session po, mga kabida, para ho sa Kongreso po, mga kabida, para makuha po ng Senado daw, itong 13, makompleto po sila sa 13, itong Gatchalian block, para tuluyan na pong mapatalsik po, mga kabida, sa kanyang posisyon bilang Senate President, itong si Senator Alan Peter Cayetano. In preparation dito ho sa impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.